Dati akong tomboy kaya iba't ibang babae ang niligawan ko pero manliligaw pa lang ako ay inaayawan nila agad ako. Na para bang natatakot sila sa akin kaya parang ayoko nang magtangka hanggang sa nakilala ko si ma'am. Itago na lang natin siya sa pangalang Bonnie na nagtatrabaho bilang isang tindera. May kasamahan si Bonnie sa trabaho na isang babae pero hindi alam ng babaeng ito na lesbian si Bonnie. Habang tumatagal ay nahuhumaling na si Bonnie sa kanyang katrabaho kaya niyaya niya itong lumabas pero tinanggihan lang siya. Napagtanto kasi ng kanyang katrabaho na nagugustuhan siya ni Bonnie hanggang sa lumipas ang ilang linggo at nag-resign na siya ng dahil kay Bonnie. Kaya pakiramdam ni Bonnie ay hindi talaga siya pinapalad pagdating sa babae kaya hindi na siya nagtatangkang manligaw. Hanggang sa isang araw na may nakasabay si Bonnie na isang teacher na bumili sa tindahan at itago na lang natin siya sa pangalang ma'am. Bigla na lang siyang napatitig kay ma'am at kinabukasan ay nakita niya na naman na dumaan si ma'am sa harapan ng tindahan. Sakto naman na nakikipagkwentuhan noon si Bonnie sa kanyang kapitbahay kaya napatanong siya kung kilala ba nila si ma'am. Hinanap agad ni Bonnie ang pangalan ni ma'am sa Facebook pero hindi niya nakita kaya naghanap siya ng mga pwedeng kakilala si ma'am. Nagsimula na din si Bonnie na magtanong-tanong tungkol kay ma'am at nalaman niya na si ma'am pala ay isang single ma'am at merong isang anak. 15 taon din ang tanda sa kanya ni ma'am. Si ma'am po ay 35 years old na at 20 lang si Bonnie noong mga panahon na yon. Araw-araw niyang inaabangan si ma'am na dumaan sa kanilang tindahan hanggang sa isang beses na bumili sa kanila. Naging napakasungit ng aura ni ma'am kaya hiyang-hiya si Bonnie na tumitig sa kanya. Hanggang sa nung minsan ay may kapitbahay si Bonnie na nakisuyo sa kanya para i-chat si ma'am at itanong kung magpapareserve daw ba siya ng ulam. Dito na nagsimula na pinapansin na siya ni ma'am at minsan ay chinachat niya din si Bonnie para magpareserve ng ulam. Mahigit 1 taon na rin ang nararamdaman ni Bonnie para kay ma'am kaya sinubukan niya itong ibaling sa iba pero hindi niya talaga kaya. Hanggang sa isang araw ay naisipan ni Bonnie na magpagawa ng painting ng picture ni ma'am sa kanyang ka-schoolmate. Hindi na nakatulog si Bonnie sa kakaisip kung paano niya ba ibibigay kay ma'am ang painting kaya sinubukan niya itong kamustahin. Kaya dito na inamin ni Bonnie ang kanyang matagal nang nararamdaman para kay ma'am at nagulat naman si ma'am kay Bonnie. Kinabukasan ay inabangan ni Bonnie ang labasan ng mga estudyante dahil iaabot niya na kay ma'am ang painting kaya ibinalot niya muna ito sa tela para hindi magasgasan. Kaya pagdaan ni ma'am ay inabot niya agad ang painting at maya-maya lang chinat niya si ma'am kung nagustuhan niya ba at sabi naman ni ma'am na sobrang ganda daw. Nagpasalamat sa kanya si ma'am kaya sobrang saya ni Bonnie pero deep inside ay natatakot na siya dahil baka dito na siya simulang iwasan. Simula nun ay unti-unti nang nararamdaman ni Bonnie ang ginagawang pag-iwas sa kanya ni ma'am dahil palagi nitong binibilisan ang paglalakad sa tuwing dadaan sa kanilang tindahan. At isa sa pagkakamaling nagawa ni Bonnie ay ang umasa siya na mamahalin din siya ni ma'am kahit ramdam niya naman na ayaw talaga sa kanya. Sa tuwing nagkakasalubong kasi sila ay hindi na sila nagpapansinan parang ilang na sa kanya si ma'am pero umaasa pa rin si Bonnie. Kaya ang ginagawa na lang ni Bonnie sa tuwing dumadaan sa harapan nila si ma'am nagpapanggap na lang siya na hindi niya nakikita para hindi na mailang si ma'am. Hanggang sa isang araw ay may pinakilala kay Bonnie na isang lalaki ang kanyang katrabaho na matagal na daw nagkakagusto kay Bonnie. Palagi daw siyang tinatanong nito sa kanyang katrabaho, hinahanap ang kanyang Facebook account at hinihingi din ang kanyang number. Nung una ay hindi siya pinapansin ni Bonnie pero katagalan ay napapayag din si Bonnie na maligawan na siya ng isang lalaki. Hindi lubos maisip ni Bonnie na kaya pala siyang pangitiin ng isang lalaki hanggang sa unti-unti niya na itong natutunang mahalin. Pero nung una ay binala ko pa rin talaga siyang iwanan pero mahal na mahal niya talaga ako kaya tinatanong niya ako kung bakit daw ganon. Pagkatapos daw man ng lahat ay magagawa ko daw siyang iwanan kaya niyakap niya ako at sinabing wag ko siyang iiwanan. Minahal niya talaga ako ng buo simula pa noon hanggang ngayon na may anak na kami ng asawa ko at mahal ko na rin siya. Pinili ko na lang din talaga ang tama at pinili ko na magpakababae dahil isa na rin akong ina ngayon. Pero hanggang ngayon ay nasa puso ko pa rin ang babaeng minahal ko noon at walang iba yon kundi si ma'am.